Grabe no, Marso na. Ang bilis. December na next week. Joke lang. March na, and I hope you are doing great in your families, sa mga ginagawa natin, sa ating trabaho, sa school. Malapit na yung graduation, di ba? Yung mga gagraduate dyan. So, konting kembot pa, di ba? Let's make sure na yung mga ating assignments and requirements matapos, okay? Yung mga thesis, kailangan gawin. Nagre-react sila, Hindi kailangan ipaalala yun Kasi pag hindi, baka, di ba? But we'll pray for you. We're excited sa ating mga graduating students, di ba? Sa ating mga parents, I hope you're excited to be here and to worship God. Alam nyo, for the last few months, we've been talking about Sermon on the Mount. And I hope that you are getting excited, di ba? Kasi, nakikita natin yung dimension ng mga lessons and nakikita natin, malalim pala talaga siya. At challenging, di ba? Maraming kailangan isipin, kailangan i-consider. Pero in the end, binabalik lang tayo sa ano bang picture yung disciple ni Jesus. Di ba? If you want to follow Jesus, okay, wait lang. Sige, tapusin muna natin yung agenda natin. Sige, mukhang medyo distracted pa tayo. Okay na? Okay. Yeah. So, going back, what I'm saying is, ngayon, nagkakaroon tayo ng bagong dimension kung ano ba talaga yung picture ng isang disciple. Hindi lang siya one-sided, go and make disciples. Yes, part yun ng picture, pero maraming inner workings na kailangan gawin. Mercy, di ba? Mourning, di ba? Righteousness, pure in spirit, ang dami. So, lahat to, kaakibat to at kaparte to ng pagbabago natin bilang disciple of Jesus. Sa pagpapatuloy natin, we're still talking about the Sermon on the Mount and expect na baka hanggang June, hanggang October or September to. And I hope that after this, mas maintindihan natin yung pagiging disciple natin. Mas ma-appreciate natin yung calling bilang disciples ni Jesus. Ito yung schedule natin for the month of March. I'll be talking about the salt. Ngayong umaga, sa devotional, we'll talk about light. Medyo para siyang part 1 and part 2 kasi almost the same yung focus at theme ng next 2 lessons natin, okay, about discipleship. And then, Women's Day, magta-tag team kami ng aking asawa. I'm so excited na mag-preach kasama ang aking asawa and to speak to the women and also to encourage us, all of us, Oh, by the way, since may fasting tayo sa Wednesday, yung mga sisters, those who are willing and are able, even the brothers, if you want to join the fasting, to pray for the things that the sisters are praying for, di ba? That's good to unify. So, we're opening also yung fasting to the brothers. If you are willing, kung able naman kayo at you feel like this is a good thing to do, we want to encourage you to join it also. Okay? So, men, if you want to fast, fasting din natin sa Wednesday, March 5. Ano ako on the spot ako Sige, magluto tayo ng arroz caldo sa Wednesday. Para masaya ang Devo. Okay. Baka mamaya, nagpipreach kami dito, lumulutang na kayo, di ba? Ayaw naman natin. Yan. So, we'll talk about this, and then yung mga topics sa mga sunod na weeks will be fulfillment of the prophecies and all these things, and then Pharisees will be discussed by Derek, and then anger will be talked about by Leo. Yan. Tapos, sa mga devotionals natin, Devo will talk about the light, and then may supplemental topic tayo sa devotional natin online sa March 12, and then another lesson sa March 19, and then devotional for ministry sa March 26. Guys, gusto lang i-highlight para sa mga marrieds. Nandiyan ba kayo, marrieds? We've been talking about marriage. We've been talking about topics about how to strengthen our marriage. And I want to encourage yung mga marrieds, talagang bigyan natin ng time to. Kasi alam ko naman na sobrang busy natin, marami tayong ginagawa. Pero yung mga topics are really for us. Para mabond tayo, ma-inlove tayo sa ating mga spouse, at mag-grow tayo sa ating marriages. Amen? Awesome. So this morning, balikan ko lang yung lesson ni Marlon last Sunday. Marlon did a great job. Pinanood ko yung online, yung recording, He talked about blessed are the persecuted. Meron siya 3 point. Diniscuss niya yung reality of persecution na hindi madali
ang ma-persecute. Sino ba sa inyo ang gustong ma-persecute dahil sa faith nyo? Insultuhin, siraan, o kaya in some cases, no, in extreme cases, gaya ng mga examples niya, in other countries, Christians are killed, are burned, di ba? Sa worship nila, they are being attacked. And it's not an easy aspect of faith na meron tayo. Ang sarap lang sana na, wow, ang sarap maging Christian, lahat masaya. Pero pag pinag-usapan yung persecution, the reality sets in. May mga tao na ayaw nilang maniwala kay Jesus and they go to the extreme. And that's the reality that even yung ating mga spiritual ancestor experience. No? It's an expectation na kailangan natin, hindi na tayo magulat kapag ma-persecute tayo doing the right thing. Kasi yan ang calling. Kung si Jesus na persecute, ikaw na follower niya, persecute. So, kailangan maging ready tayo for that. In the end, nonetheless, blessing ang ma-persecute if you are persecuted for your faith. Pero kung hindi ka na-persecute sa faith at dahil sa maling ginagawa, ay, may ibang usapan tayo doon. May ibang lesson para doon. Okay? Baka itong lesson na to para doon. So, mamaya, pag-usapan natin yung salt. Pangalawa, he talked about reason for persecution. We need to be careful na ang reason ay tama. Kasi kung mali, may kailangan ipag-repent. Amen? So, yan. And then, yung response natin is to remember Jesus through our difficulties. To not let go. Ngayong umaga, we'll talk about the salt. Real discipleship. Ang focus natin. Yung salt and light, na-realize ko, it's real discipleship. It talks about ano ba dapat yung influence or impact natin. No? So last time, beatitudes, character, grace ni God, grace natin sa mga tao. This time, internal siya. Sa next 2 lessons, you need to reflect. And the rest of the lessons coming sa mga series natin, kailangan ng reflection. Personal reflection. Okay? So let's go to God in prayer. Let's pray for the lesson and then let's proceed. Marami tayong pag-usapan ngayong umaga. Ama namin, nasa langit, God, pinupuri, sinasamba namin kayo. Salamat po, God, na nilagay nyo kami sa lugar na to, God, para mag-worship, para buksan na inyong salita, para mag-reflect at mabago nito, God. Panalangin namin na ibukas mo ang aming mga puso, ang aming isipan, God, na sa aming pakikinig ay magdesisyon kami na walang ibang sundin kung hindi kayo lamang, God. Huwag tumingin sa ibang tao at nakikita namin sa paligid, God, kung hindi tumingin lang kami sa inyo, God. So that kahit hindi maganda ang nasa paligid namin, kahit magulo ang aming sitwasyon, magulo ang mga nangyayari sa buhay namin at kung ano pa, God, hindi kami mawawalan ng pag-asa. Magkakaroon kami ng kagalakan na nanggagaling sa inyo. Mahal namin kayo, God. Salamat sa inyong salita. Naway ang inyong salita lang ang maipahayag namin ngayong umaga. Mahal namin kayo, God. Be with me as I preach your words. We love you, Lord God. In Christ we pray. Amen. Real discipleship, salt of the earth. Yan ang topic natin for this morning. Oops, sorry. Ang main passage natin ay Matthew 5 verse 13 sa pagpapatuloy ng ating series. Sabi ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya on the mount, sabi niya, "You are the salt of the earth." Kayo ang asin ng mundo. Salt of the earth. Okay. Mukhang may gustong sabihin si Jesus. Gumagamit siya ng metaphor. Right? Metaphor, no? Merong isang bagay, inihahalin tulad niya sa estado natin ngayon. And that is salt. Sabi ni Jesus. But, if the salt becomes foolish, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You know, itong idea of salt being foolish. Maybe some of you, foolish? Bakit foolish? Bakit sa translation ko ay lose its saltiness? Jesus is using a metaphor about the salt. And yung salt, familiar tayo sa salt and ginagamit natin yon. Si Jesus, he was using that metaphor to refer to his disciples as something bold, something flavorful, someone impacting. Para kay Jesus, if you are a follower, isa kang asin. Meron kang kakayahan to preserve and transform. Pag pinag-usapan ng asin, anong unang pumapasok sa isip nyo?
Pagkain. Di ba? Pagkain na walang lasa. Di ba? Matabang. Di ba? Ano ba naman to? Ang tabang. Kuha ang asin. Well, tama yon kasi component yun ng asin. Nagpapaganda siya ng lasa. Di ba? Yung mga steak, pag meron kayong beef, di ba? Ang kailangan nyo lang doon ay asin at paminta. I-sear nyo lang siya, medyo sunugin nyo lang yung ibabaw, medyo high heat ng konti, lagyan nyo ng butter, di ba? Baliktarin nyo, gawin nyo ulit the same, konting asin, konting pepper, and then after a few minutes, tanggalin nyo na, i-slice nyo na, at kainin nyo na. And it will be different, di ba? Kung wala siyang asin. That's true. That's what salt does. It makes food flavorful. Pero alam nyo ba na yun ay modern perspective about salt. Yun yung karaniwan natin na nakikita kapag may asin. Bakit? Kasi meron ka ng ref di ba? Hindi ka na mabubulokan ng meat, ng pork or fish, di ba? Some of you, I don't know, sa mga nagluto sa atin, di ba? Yung fish, lalagyan natin ng asin, and then niluluto natin, o kaya minsan nalagyan mo ng konting asin, nalagyan mo sa ref, right? And then after nun, mas malasa na siya. That's our modern perspective. Pero alam niyo ba, nung panahon na yon na wala pang rep at mga ayelo, okay, or mga ice cube or whatever, kailangan nilang gumamit ng asin para i-preserve yung mga pagkain nila. It's more of a functional use. Mas functional yung use kaysa sa pampalasa lang. Okay? Ngayon, di natin pinapansin yung asin, right? Magkano lang ang asin, di ba? Mura lang ang asin. So, pero noong panahon na yon, it's so difficult to produce, mga kapatid. Walang, mano-mano, nagbibilad sila ng tubig alat, hihintayin nila yun hanggang matuyo, hanggang sa lumitaw yung mga buo-buong salt crystals. It's a long time to process. Hindi lahat, siyempre nung panahon na yon, hindi lahat nasa seaside, no? So karamihan ng mga tao na yon nasa land sila. So hindi madaling i-produce yung salt, sobrang expensive niya i-travel, di ba? Hindi ka naman magbabiyahe sa salt farm ng 1 kilong asin lang. Gagawin mo, jars of salt talaga para may biyahe siya. So, ang hirap i-produce, ang layo at saka ang expensive i-produce. Nung panahon na yun, it's more of functional. It was common preservative. Yun ang ginagamit nila para hindi mabulok yung kanilang mga pagkain. Particularly yung mga fish, yung mga nasa dagat, even yung mga meat. It's also a disinfectant, di ba? Ang asin, meron siyang antimicrobial property or tama ba, Derek? Yun, so meron tayong chemist dito, so at least, meron siyang disinfectant property, para nagagamit siya for wounds and things like that. In short, yung salt, more than the flavoring, napaka-essential niya sa buhay ng ancient times. Sobrang crucial siya. In fact, yung word na salary galing sa word na salt. Alam niyo ba yun? It's Latin for the word salarium, meaning salt money or money na binibigay sa mga soldiers para bumili ng spices at particularly yung salt. Kasi sobrang mahal niya. It's a luxury to really use salt and to have large quantity about salt. Yan. So, yung salary nyo, pag wala kayong salary, paano kayo makakabili ng food? Paano kayo makakabayad ng bahay? That's crucial, right? So, doon nakuha yung word na salary. You are the salt of the earth. Yan. Alam ko, nagugutom na kayo. Yung iba sa inyo, paborito yung isda. Di ba? Yan ang ginagawa ng asin. Pinapreserve niya yung isda. Pinapasarap niya, right? The use of salt implies the world is corrupting as a dead carcass. Nung sinabi ni Jesus, you are salt of the earth, anong gusto niya sabihin sa kanila? Ang mundo ay nabubulok sa kasalanan. Kung walang asin, patuloy silang mabubulok. So, kung naalala nyo sa Genesis, di ba? Nung nagkasala si Adan at si Adan at saka si pinagsamang Eva at Adan, no? Ebam, okay? Si Adam and Eve, no, pinagsama sila, diba? Nagkasala sila, they were kicked out of paradise. And pagdating mo sa chapter 6 hanggang pababa, you'll see yung people getting from bad to worse. In fact, God had to destroy the earth because of sin. Kung walang Christianity today,
Imagine nyo, hindi nagpatuloy yung Christianity. Naputol siya nung namatay si Jesus, everything stopped. I don't think aabot pa tayo sa panahon natin. I don't think yung world wars na na-experience natin, ganun lang siya. It will be even worse. You see, yung Christianity has made an impact to the mindset ng mga tao na even if hindi nila alam, even sa Facebook, sa mga people are posting things na hindi nila alam may root sa pagiging Christian or may basis sa Bible or may basis sa Christianity. You know, God through His grace has made an impact to the world because of Christianity. So, napaka-importante yung tayo natin bilang Christian. Kung wala tayo, the world will perish. You know, it will be corrupted. Anong ibig kong sabihin? Sabi ni Alexander Maclaren, you do not salt a living thing, you salt a dead one. Diba? Napansin nyo, no? Yung sa mga pagkain na binibili natin sa palengke, nilalagyan mo ng asin, pero hindi mo nilalagyan yung buhay na isda. Diba? Kailangan yung asin ng mga bagay na patay na para hindi na lumala yung kondisyon nila. Hindi na sila mabulok o hindi sila mabaho at mapakinabangan sila. For salt to be effective, anong kailangan niyang gawin? Kailangan siyang i-rub sa flesh o sa meat para magkaroon siya ng epekto. Kung meron kang isda, tinabihan mo ng asin at wala kang ginawa, mabubulok at mabubulik pa rin ang isda. That's the reality. So if we are in the world and we are not touching people's lives as salt of the earth, people around us will go from bad to worse. This is not to put you down or anything, but this is our reality. If you are in your workplace, you are studying the Bible, you are a Christian, you are not doing anything sa mga kalokohan na nangyayari sa paligid mo. You are just letting them rot, go from bad to worse. Salt, yung salt, ginagawa niya, pinipigil niya yung decomposition and corruption ng mga bagay-bagay. It gives flavor to the ordinary life na meron yung mga tao. Yung experiences nila, it becomes more defined, right? Naalala nyo ba nung napaka-bland, walang lasa pa yung buhay na meron tayo before? Diba? And now, look at your life, ibang-iba ka ngayon, iba't iba yung circle of friends na meron ka. That's salt working in you. That's God's words working in you to change you, to transform you. Even yung present society natin, they need to be salted. Kailangan nilang maasinan so that they will be preserved. Christians prepare the world, preserve the world through the power of their example. Yung faith, yung outreach, and even prayer. Ito yung kailangan natin gawin to preserve the world. To be great examples sa workplaces, sa school natin, sa families natin. To pray for our leaders, to pray for people, to pray for our situations, to pray for yung bansa natin and all that. Yung influence natin as Christians, how will it work? Paano siya mag-work? Ang idea ng salt is, di ba, ini-stop niya yung decomposition. Tayo mga Christians, ang tanong is, kapag ikaw ba ay naglalakad sa workplace mo, dumating ka na o kaya sa school, sinasabi mo ng mga office mate mo or friends mo, naku, stop ka na. Tigil na natin to. Kasi andyan na si pastor, or si bro, or si brother, or si sister. I don't know how you feel about it. You may feel insulted. Pwede kang mapahiya. Pero think about it, mga kapatid. For such a time, kapag dumaan ka doon, they will stop. They will stop making fun of women. They will stop insulting others. They will stop, talking about, women as parang objects na ginagamit lang. And for that brief moment, nag-i-stop yung decomposition ng utak at puso ng mga tao. That's the power of your faith. When you walk there, when you are there, nai-stop ba yung mga bagay na yun? The salt, meron siyang repressive influence. Ini-stop niya
Kumbaga, kung may evil trying to decompose something or someone, it attacks the evil in them. Medyo natatauhan sila. Medyo nagigising sila. Naku, dyan na si brother. Mag-i-invite na naman niya sa church. Ikwento na naman niya yung binasa niya sa Bible. Pero for that moment, maiisip nila, wait a minute. Naku, nakakatakot to. Magalit to sa akin. So, kailangan kong i-avoid. Ano pa? Tayong mga Christian, we have the power to influence others positively. Diba? When we speak, when we use God's words, kapag yung word ni God yung nasa isip at nasa puso natin, when we speak, when we carry ourselves, merong positive impact. I don't know kung na-experience nyo na yung tanungin kayo, ano ba talagang, anong iba sa'yo? Parang may nagbago sa'yo. Parang iba yung mukha mo. Parang iba yung sinasabi mo ngayon Ano bang, may sakit ka ba? Di ba? I mean, people are confused. Kung nakilala ka nila noon, nabasagulero, nangiinsulto, nakikipag-away, wala silang mapakinabangan sa'yo, and yet, kapag lumapit ka, naglakad ka, maayos na yung damit mo, hindi ka na demon possessed, di ba? Hindi nakalat-kalat yung buhok mo, kung saan yung mukha mo, walang direksyon, di ba? Nakangiti ka na, babati mo sa lahat, good morning, kamusta ka na, Kamusta na ako? Sino ba ito? Di ba? I mean, meron siyang positive influence. Yun ang ginagawa ng salt. It makes life better. It makes your food taste better. Thank you, baby. What else? Yung close contact, yung maidikit yung salt sa isang bagay, yun ang doon na-experience yung power ng salt. No? Hindi tayo pwedeng mag-withdraw sa mga tao. Hindi pwedeng ilayo natin yung sarili natin bilang salt. Kailangan idikit natin yung sarili natin sa kanila. Kahit na minsan, dikitan, huwag mo akong i-invite sa church. Wala akong pakialam dyan. Diba? Kahit yun pa ang reaction nila, we need to keep praying for them and make an impact sa mga tao. Sa Wednesday, pag-uusapan natin yung light. Now, merong difference yung light sa salt. Sandali Ano yung difference ng light sa salt? Yung light, pag binuksan mo yung light, nagliliwanag yung paligid, right? Yung impact niya, malaki. Yung abot ng liwanag, malayo, right? Anong difference niya sa salt? Yung salt, hindi siya maingay. It works silently. Kapag nilagay mo siya sa isda, hindi mo nakikita lumiliwanag yung isda. Maliban na lang kung gutom na gutom ka na. Di ba? Yung iba sa inyo kanina, sinasabi ko yung beef, natatakam kayo eh. Di ba? But, it works on the inside. It makes you different. It changes your thoughts. Kaya pag lumabas yung tamang salita sa bibig mo, kapag kumilos ka ng tama, para ka nga na ngayong liwanag. Kasi nakikita ka na from afar. Pero kung walang salt at hindi nagwo-work yung salt sa buhay ng isang tao, paano siya magliliwanag kung nabubulok siya inside? Ang isang bagay na nabubulok, anong reaction mo sa isang bagay na nabubulok? Di ba? Lalayuan mo, tatapon mo na, segue ko lang ng konti, sa bahay ako po yung nagluluto. And one time, bumili ako meron akong nakita, usapang pagkain, pasensya na po kasi salt to di ba? Bumili ako ano ngayon, clam sa Tagalog, yung maliliit. Hindi tulya. Halaan. Maliit lang siya, may malalaki. So excited ako kasi nung binili ko yung halaan, naka-close siya. Close siya. Yun ang hanapin nyo, yung close, ganyan. Since nasa palengke, hindi ko masyadong maamoy. So, umuwi ako sa bahay, binabad ko na sa tubig ng konti. Yung ibang, ito pa, segue ko lang konti. Kapag bumili ka ng halaan, malaman mo siyang fresh kasi after ilang minutes, pag binabara mo sa tubig at may asin, nabubuhay siya. Nagdudura siya ng tubig. Okay? So, after nun, makikita mo, madumi na siya. So, sabi ko, naka-close naman siya, mukhang masarap naman siya. So, hinayaan ko lang. 30 minutes, parang wala pa rin gumagalaw. Kinakabahan na ako.
Sabi ko, hindi, baka siguro inaantok lang sila or tutulog lang sila. So, niluto ko ngayon. So, habang niluluto ko siya, iba lasa nito ah. Sinuluto ko siya mga 2 kilo, 1 kilo mahigit siya. So, natapos ko, nilagyan ko ng, sige, try ko lagyan ng ganito, lagyan ko ng ganyan, lagyan ko. Okay, medyo mag-improve. Tapos, nung pinatay ko sa apoy, nung tinikman ko siya ulit, hindi talaga eh. Hindi talaga. Sabi ko, tikman mo nga. Sabi niyo, anong pangit ng lasa? Amoy bulok. Amoy ano. Ha? At least totoo siya, di ba? So, alam niyo, yung bagong lutong halaan, tinapon ko lang siya. Tinapon ko siya. Am I saying na lahat ng binili ko ay bulok? No. Pero ilan dun, it decontaminated the food. Kasi maaamoy mo siya eh. Malalasahan mo siya. Kaya nung sinasalang ko na, medyo may konting, may konting amoy. Dapat hindi mabaho yung, yung seafood right? Diba? Dapat amoy dagat siya. Ganun. Dapat hindi tayo amoy bulok bilang mga Christians. Dapat when we live our lives, we are not rotting. We smell like Jesus. Humble, pure, patient, righteous, kind. Kaya nga tingnan niyo yung sabi nun sa statement ni Jesus, kapag ang asin ay naging foolish, right? Nawala yung saltiness, naging foolish. The Greek word there is moraino. Mamaya, I think nakalagay dito yon. It's become foolish, right? Anong purpose nun? Sabi ni Jesus, wala na. Yan. Itatapon na lang siya, tapos maapakan na lang siya. Di ba? Yan. Can salt lose its saltiness? May isang rabbi, ipaparaphrase ko na lang siya. Noong 19th century, may isang rabbi, tinanong siya, Rabbi, paano ba mawawala yung alat sa asin? Sabi niya, mawawala yon kapag ang mule, ginamit mo yung kanyang bahay bata at in-sprinkle mo sa salt. Babalik yung kanyang saltiness. So sa atin na hindi nakakalam, yung mule, it's a crossbreed ng horse at saka donkey at bihira silang manganak. So in short, sabi nung rabbi, it's like if you ask a stupid question, you get a stupid response. In short, salt, sabi niya, pure salt will never lose its saltiness. That makes you think, no? Makes you think. It's the salt. It's my salt. A pure salt. Sabi ni Origen, you are the salt of the earth, but if the salt, tayo, becomes foolish, it is of value for nothing. Mawawala tayo ng value except to be thrown out and trampled on by men. Yung made foolish, it's our influence. Not making the right impact. Making a false picture of Jesus. Hindi tayo nag-set na magandang example. We are joining sa sin na nakikita natin sa paligid natin. We are not standing up for righteousness. That's making your salt foolish. That's losing your saltiness. Losing your saltiness, yung Greek word there is moraino, to become insipid or mawalan ng flavor, hindi maging interesting, maging ordinary. To make, passively act as a simpleton, became fool, make foolish, or yung common description is lose savor, or yung lasa, mawala yung lasa. Si Paul, ginamit din niya yung word na to nung ni-refer niya sa Romans chapter 1, verse 21 to 24. Sabi ni Paul, although yung mga tao nakikita nila yung glory ni God, pinalitan nila yung glory ni God with foolishness. With their own beliefs, with their own things. Their hearts, their minds became futile. Although they claimed to be wise, they became fools and exchanged the glory of God to images of glory of God, the immortal God, to images that looks like human beings or things like that. Si Jesus, ginamit din niya yung word na to. And even sa katapusan, yung foolish builder, the wise and foolish builder, yung foolish builder, binild niya yung bahay niya saan?
Sa sand. Tumaas ang tubig, nagkaroon ng bagyo, ano nangyari sa bahay? It fell with a great crash. Ang contrast, if you are not foolish, you will make your house sa strong foundation, sa rock. Para bumagyo man, magkagulo man, magkahirap-hirap man ng buhay, hindi siya matitibag. What else? So tayo rin, if we are the salt, we can become foolish. The only way we can be made right is to be close to God. Kasi kung wala na yung saltiness, hindi tayo magagamit right? Anong example yung ipapakita mo kung ikaw din tinatawanan mo yung bad jokes na yun, di ba? Yung impure things na yun. Anong example ipapakita mo sa school kung ikaw rin nag-cheat ka rin para lang makapasa ka sa exams? Di ba? Anong example yung ipapakita mo kung ikaw din nangungupit ka sa kaban ng kumpanya mo or something like that? Di ba? Hindi ka nila titignan differently, sabihin nila, ay, kakampi ko to, pareho kami. Hindi ako nito ilalaglag kasi pag nilaglag ako nito, damay din siya. You see, if we do not salt the earth, the world will rot us. Yun yung truth, mga kapatid. Parang pag merong bakal na bato, bakal, ininit mo na sobrang init, sa isang furnace, di ba? Hanggang sa matunaw siya. Bago siya matunaw, kunin mo siya, pulang-pula siya sa sobrang init, right? Ilagay mo siya sa ibabaw ng yelo, malaking yelo. Anong mangyayari? Dalawa lang. Either yung bakal lumamig or yung yelo matunaw. If we are not being salt of the earth, it's either tayo, yung init natin mawala, or if we are salt of the earth, yung paligid natin matunaw siya. Or magkaroon siya ng lasa or magbago siya. We are not fit for anything but to be thrown out and cast out. Kapag bumaba, kung titignan nyo, ang pinaka-point talaga dito is to remain close kay Jesus. Yun pa rin. Yun pa rin. So kapag bumaba yung connection natin kay Jesus, ano mangyayari? Ina-adapt natin yung worldly beliefs at philosophy na mayroon sa paligid natin. Ginagaya natin. Tinatanggap natin sila as truth. Whereas, hindi siya truth sa scriptures or truth sa reality na meron tayo dito sa mundo. Where there is no distinct difference between how we carry ourselves with non-believers. Kapag wala nang pagkakaiba sa iyo at sa mga tao sa paligid mo, that's where we lose our saltiness. The world does not improve kapag nawala yung saltiness natin. Ang nangyari is tayo yun, nag-conform tayo, gumaya tayo sa paligid natin. Hindi na tayo naging iba. We have not salted the earth, but it has rotted us, like I've said. Nanlalamig ka na ba, kapatid? Or nanlalambot ka na sa faith mo? It's time to reflect. It's time to think personally. Nakikita ba sa pamumuhay natin yung ehemplo at buhay at turo ni Jesus sa atin? So like I've said, pag nawala yung saltiness, it will be useless. Alam nyo, throughout history, nakakalungkot man, pero throughout history, yung mga Christians, especially sa old times, they lost their saltiness. Sabi ni McLaren, yung isang binabasa ko na exposition, sabi niya, if we don't stay close to Jesus, we will spiritual deadness will occur. Yun yung mangyayari. We will be dead. Historical examples of once thriving Christian community. Ano yung mga dating thriving Christian community na wala na ngayon? Yung 7 churches sa Revelations na nasa location ngayon ng current Turkey. They're not there anymore. Yung church sa Alexandria sa Egypt where before, yung figures like si Cyril, si Athanasius, yung mga church fathers, they were there. Sila yung na-raise up there. Wala na sila ngayon. Yung church sa Syria, sa Antioch, one of the earliest Christian centers of faith outside Jerusalem, they're not there. Of course, may mga churches pa rin doon, pero yung sinasabi ko, yung church na nagsimula sa New Testament, they're not there anymore. The church in Constantinople, na seat of Eastern Christianity, they're not there anymore. Yung church in North Africa, kung saan na-produce yung mga great
church fathers, si Tertullian, si Cyprian, and even si Augustine of Hippo. They're not there ngayon. Sabi ni McLaren, yung by that time, yung Christianity had virtually disappeared from North Africa following the Muslim concepts. You know, if we are not careful and we are not aware of what's happening around us, pwedeng mawala yung impact at influence natin. Muntinlupa sector. Kontento na ba tayo na dito lang tayo? Masaya na ba tayo na ito na tayo as a church? Maraming barangay dito ang wala pang groups ng mga Christians. Wala pa tayong mga kasama doon. Sino sa inyo ang may vision sa Alabang? Na hindi matatakot na mag-plant ng small group doon, na mag-Bible talk doon, na mag-reach out doon. Or diyan sa mga buli, di ba? Sa area na yun. Marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Nawawala na ba yung alat mo? Nanlalamig ka na ba? Now is the time to repent, mga kapatid. To rethink where we stand in our faith. Nakikita niyo ba tong church na to? Napakaganda niya, no? You know, it's called the Great Mosque of Damascus. Okay? Napakaganda niya. But you know what that church is originally? It's a Christian church. That church is the Church of John the Baptist. Yung parang dedicated for John the Baptist, no? Nung Muslims rose to power around 634, na-conquer nila yung area, kinonvert nila to into Muslim. Dati nung natapos yung nanalo sila, shared pa siya ng Muslim at saka Christian. So ginagamit nila together hanggang sa yung mga Muslims, binili nila, nirelocate nila yung mga Christians, and then from being a Christian church, naging Muslim mosque na siya. Naging mosque na siya. And interestingly, sa isang portion, nung nirenovate nila, nirestore nila, may isang portion doon, hindi lang nakikita, pero nakita niyo yung arrow na nakaturo doon sa space na yon. May nakasulat doon na Greek words, may Greek phrases, yung ibang part hindi na mabasa. Sabi ron, your kingdom, O Christ, is an everlasting kingdom, and your dominion endures to all generation. You know, that was once a Christian church, but now, a Muslim mosque. Isa sang physical example of when we lose our influence, our impact. Kapag hindi na tayo naging salt sa the way we carry ourselves as disciples, pwede talaga siyang mawala. Hindi siya guarantee na Christian ka ngayon na you will be there in heaven if you don't persevere, if you don't live your life as a disciple of Jesus. Men must either be hammers or anvil, sabi ni McLaren, must either give blows or ihahampas mo yung hammer, right? Or ikaw yung anvil nakakatanggap ng paghampas. I am afraid that a great many of us who call ourselves Christians get a great deal more harm from the world than we ever dreamed of doing good to it. Ibig sabihin, parang marami sa atin ang sobrang nai-impluwensyahan na ng mundo. More than tayo, yung nagbibigay ng influence sa paligid natin. Remember this, you are salt of the earth. If you do not salt the world will rot you. I believe that is not our reality. Amen? So I call you, brothers and sisters, to reflect, to personally think where I am at ngayon. Huwag nyo nang tingnan yung katabi mo, yung asawa mo, or kung sino dyan. Huwag mo na sisihin yung brother na yon or yung sister na yun. Huwag mo na tignan yung Bible Talk leader na yun or huwag kayong tumingin sa amin, ganun. Isipin mo lang, mag-reflect lang tayo kanya-kanya. Nasaan ba ako personally? Pwede mong isipin, kasi nga, ganyan nga, gato, I see, I understand. You may be true. You may be correct. Pero sige, for now, huwag mo muna silang isipin. Isipin mo lang ikaw. Saan ka nakatayo sa faith mo kay God? Nasaan ang faith mo ngayon? Are you becoming salt? Remain in Christ. The Lord calls us not to lose our identity. Huwag natin sayangin yung identity na meron tayo. Yung ating pagiging distinct, yung kakaiba. Okay lang na insultuhin ka, pagtawanan ka. Sabi nga sa scripture, persecuted, right? If they do this for you because of your faith, God sees you as blessed. It's a blessing. Don't be afraid.
kung mabash ka or atakihin ka because of your faith. It's okay. People will do that because they will see something different in you. Pero you are blessed. Sa mata ni God, sa mata ng pinaka-importante, ikaw ay blessed. You are holy. You are good in the eyes of God. Discipleship, and that gives us a new perspective about discipleship, right? Hindi lang siya pag-attend ng church. Discipleship becomes hindi lang pagdagdag ng numbers, although importante yun, like I've said, pero yung influence, inside power and changes na nakakagawa ng impact sa mga tao. Kaya nagkakaroon ng bagong disciples, right? Hindi ngayon church is all about money, about leads, or about evangelizing. Those are part of it. Aspects ng Christianity, ng pagiging Christian. Pero yung malaking portion nun is, are we becoming like Jesus? Are we transforming like our Lord and Savior? It's spiritual influence flowing from a holy and godly life. Nag-uumapaw na impluwensya sa mga tao na nanggagaling sa banal na pamumuhay. Sa tamang pamumuhay sa mata ng Diyos. Discipleship is about staying salted. Yung manatiling may alat. May alat ka pa ba, kapatid? Hindi malas may alat ka pa ba? Are you salty as a disciple of Jesus? Nakikita ba yung teaching niya at example niya sa iyo? So if not, if you feel like, naku nuts, guilty ako dyan, and I am guilty, just to be honest with you, if you feel that way, I don't want you to leave this room discouraged. Kaya ko ito pinapakita kasi ang gusto kong sabihin is, huwag kang lumayo sa asin, si Jesus. Lumapit ka, hayaan mo mag-rub yung salt ni Jesus sa iyo. Diba? Hindi to hopelessness. Stay close to Jesus. Make an impact around us and influence them to change for the good. Mas maganda yung bumalik sila kay Jesus. I just want to appreciate, si Raymond, no? He's been attending yung mga Bible talks. Raymond, right? Reynald. So, si Reynald has been attending yung mga Bible talks ng Mighty Men. And he's here worshiping with us. Diba? So, diba? I mean, that's awesome. He wants Jesus to be with him. Si JC, ilang weeks na natin kasama. Diba? I mean, grateful to see him. Diba? People coming in. Diba? Sila Ramir, yung mga tao na kasama natin, encourage them. Diba? Talk to them. Spend time with them. Set Bible studies with them. Be part of it. Kasi they are looking for salt in their lives. They're looking up to Jesus. Amen, mga kapatid? The only way we will make an impact kapag tayo ay may asin or tayo yung asin because of Jesus. Maging wise tayo spiritually, huwag tayo maging foolish. Maging careful tayo sa pananalita, sa actions natin, how we carry ourselves so that people can see Jesus in us. And lastly, let us be conversationally strategic. Ibig sabihin, maging wise tayo the way we converse or communicate with people. Sabi nga sa Colossians 4 verse 6, let your let your conversations be seasoned with salt. Di ba? Na may grace so that those who hear it will benefit from it. Mga kapatid, we are the salt of the earth. I hope that you are excited. I hope na nakikita mo, napaka-valuable mo, kapatid. Mahirap ka nang hanapin dito sa mundo. Sana naman huwag kang ma-extinct. Di ba? Ayaw natin ma-extinct. Gusto natin na dumami. Gusto natin na maka-influence pa. Kasi, in the end, God wants people to come to Him. God wants people to hear the good news. Not you, not the church, Jesus. And yun lang po, mga kapatid, ito God be the glory. Amen. Let's go to God in prayer. Ama namin na salamat, God. Nagpapasalamat kami ngayong umaga. Salamat, God, for speaking to us. Alam ko, God, there's so many things that we talked about. I pray, ano man yung bagay, kahit isa lang man lang doon, God, yung talagang inilagay mo sa mga puso namin. I pray na this week, pag-isipan namin mabuti. Kung may kailangan kaming i-confess or i-open up or i-share, God, help us to do it. Give us the courage to do it.
and bring the right person that who will help us, challenge us or disciple us, so that we can be light and salt again. Mahal namin kayo, God. May your words powerfully work in our lives. May we be transformed like Jesus. Kahit paunti-unti lang, God, kahit maliit lang, I pray na mangyari to so that in the end, talagang makita namin yung pagiging disciple na pinag-uusapan namin. Mahal namin kayo, God. Thank you for your words. Thank you for your Spirit moving in our hearts. And thank you for Jesus, God, for the wisdom that He gave us this morning. We love you, Lord. In Christ we pray. Amen.